Pag may nahuling dumaan sa EDSA busway, balita na balita ng lahat, pero hindi ito. Imposible, di ba? Hindi ko alam kung anong tawag diyan, no? Sa akin, pagtatago ng balita, baka mas malala pa sa fake news yan eh. At least yung fake news, teka, parang fake news to ah. Parang kabaliktaran tong binabalita. Pero yung totally hindi mo ibalita, denying na naganap, dinideny mo yung pangyayari. Mas malala sa akin yun. Ha? Mabuti pa i-fake news mo na dahil magiging aware pa yung mga tao. At pagdududahan ka, teka muna, tama ba itong binabalita nito? Pero yung dinenay mo na may nangyari, hindi ako makapaniwala na pwedeng i-deny yung ganyang kalaking balita. Parang yung pagdi-deny nila doon sa Mandawi City PDP laban na rally. Kaya nga, mas malala po yun. Sa tingin ko, mas malala yung news blackout kasi kutsabahan eh. Ang news blackout po kasi kutsabahan na yan ng mga media. Pag nagkukuntsabahan na yung mga media, putya, delikado tayo riyan. May katotohanan sila na gustong ilabas, yun lang, kung ano lang gusto nila. Ito po ba kaya ay dati na nilang ginagawa? Posible. Posibleng dati na nilang ginagawa yan. Ngayon lang natin natutuklasan dahil may social media na. Kaya wala po silang kakaba-kaba eh. Sanay na sila na dinideny nila yung ibang balita para yung pinaglilingkuran nilang interes, kung sino man yung makikinabang sa hindi nila pagbabalita, makinabang ng tuloy-tuloy. Di ba nyo imbestigahan niya, KBP? Sino ba namamahala sa mga print media? PJI? Ewan ko kung sino namamahala dyan. O, tapos ngayon, ang balik na lang sa kanila yan, nawawala na yung tiwala ng mga taong bayan, nawawala na po at napupunta sa mga vlogger at sa social media. Yung sa anak ni Remulla, sinubukan ding i-news blackout na balita lang after 1 week. Grabe, no? Kaya sa mga OFW po, ba gusto nyong tumulong sa Lucky 9 ng Duterte na nagsampa ng kaso sa ayaw nila at sa gusto nila tulungan natin sila financially, ang laban nila ay laban natin. Pilipinas, Duterte pa rin. Good evening, sana nandun ka rin sa press con. Hindi po kaya ng katawan lupa. Nasa Hong Kong po ako, hindi. Pang noodles, Boss Buds. Thank you very much kay Ma'am Lilia Kasim na nagbigay sa atin ng $9.99 na pangkape. Nakikita, lol. Good morning po dito sa Rizal. Tama si Attorney Trixie na ilabas nila salin nila. Baka maglabas din sila ng salin. Hindi po, ang mga private po, wala pong salin. Mga government lang po yan. Placido, shout out sa'yo. Placido Piloso po. Long time no look. Watching from KSA Taif, Boss Buds. Biyahe Komida. Boss Buds, yung Esplanade. Sinimulan nyo ng pandemic, may mga vlogs dyan. Alam ko nga kasi nagba-vlogs dyan si Engineer Berto. Nakikita ko yan eh. Kaya lang, sa dami po ng proyekto ni Tatay Digong, pati ba naman, kaisa-isa na lang nga yung proyekto nilang pinagmamalaki. Hayaan nyo na po sa kanila. Wag lang nilang sabihin na yung mga kasinungalingan. Halimbawa, may nagsasabi na ang liit lang daw ng Dolomite kumpara doon sa Esplanade. Hindi pa siguro nakarating ng Dolomite. At hindi pa rin nakarating ng Esplanade.
Iba po yung itsura ng pang-ano lang 'no, yung pang-video lang, kumpleto mga lights. Subukan niyo pong pumunta ro'n, pangkaraniwang araw. Kasi po yung buhangin sa Dolomite, mapa-espesyal na araw, mapapangkaraniwang araw, pareho po itsura ng buhangin, Dolomite pa rin, eh. Pero Esplanade po, 'pag pinatayan niyo na ilaw. Si Attorney Trixie Boss ang naghamon sa mga congressman, kaya naglalabas din daw siya. Hindi, ang hinahamon kasi niya, ang hinahamon kasi sa kanya, yung sa taxes, 'di ba? Oo, kaya ang hamon niya, eh, kayo nga hindi niyo mailabas yung salin niyo, eh. Sabi nga ni Attorney Trixie, baka 'pag nalaman niyo yung mga yaman namin, mapagbintangan niyo kami ng unexplained poverty, hindi unexplained wealth, eh, unexplained poverty. Yun lahat ng mga nangyayaring korapsyon ngayon sa Pilipinas, yan ang dahilan kaya gusto nila ma-impeach si VP Inday Sara. Yan ang totoo dahil nabisto sila ni VP no'n humingi ng pondo ng DepEd, period. Correct? Boss Bads, isasauli pa kaya pera sa PhilHealth? Eh, dapat isauli. 'Pag pinag-utos po ng Supreme Court yan, hindi po pupuwedeng balewalain yan. Supreme Court na yan, eh, 'di ba? Ang mali ni Barbers, traditional media nagpa-interview at inakusahan ng mga DDS vloggers na bayaran ng pogo. Tumatanggap ng drug money, eh, nalimutan niya yata na wala siyang impunity sa labas ng HOR. Yan. Ang problema, boss, saan sila kukuha ng pambayad ng PhilHealth? Ba, problema na nila yun. Boss Bas, dahil pinag-utos ng SC ang pagsoli ng pera sa PhilHealth, ang tanong ba dito, makakasuhan na ba yung mga naglipat ng pera? Pag may nagkaso po sa kanila, maganda na pong ano yun, eh, maganda na pong, yung mga nagkakaso, pwede naman talagang kasuhan, eh, 'di ba? Tandaan po ninyo, 'pag walang nagkaso, walang kaso. Imposible na mabalik yung PhilHealth funds, gasino ng Idaho. Langaw team, mas okay na tawag sa kanila, popondohan. Halimbawa, ito yung mga budget na popondohan. So, maliban dito sa popondohan, merong unprogram, ihahanap pa ng pera. So, ano po yung ibig sabihin ng ihahanap ng pera? Pag pag kumita tayo ng mas malaki sa inaasahan, maba-budgetan or 'pag nakautang. Ayun, kasi bawal gumastos ang gobyerno nang wala dun sa JA. So, kinakailangan kahit wala pang pera, ilagay mo. Ilalagay mo siya sa unprogram. Oh, eh, mahuhusay. Mahuhusay yung ating mga nakakakuha ng pera lagi, napeperahan.